Kumusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryosidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Ang ASEAN Community Vision 2025, isang pangarap para sa rehiyon. Ang Timog Silangang Asya, ang pangalang iyon pa lang, ay nag-uudyok na ng imahinasyon, mga tropikal na dalampasigan, luntiang palayan, at mga makulay na kultura. Ngunit ang rehiyong ito, ay higit pa sa mga nakamamanghang tanawin, ito ay isang komplikado at dinamiko na lugar, na puno ng kasaysayan, pagkakaiba-iba, at mga hamon. Madalas, ang Timog Silangang Asya, ay binibigyan ng mga simpleng description, lupain ng mga isla, paraiso ng mga turista, o rehiyon ng mga lumalaking ekonomiya. Habang may katotohanan ito, ang mga ganitong paglalarawan, ay nagpapababa sa tunay na kayamanan, at lalim ng rehiyon. Ang Timog Silangang Asya, ay isang rehiyon na nagtataglay ng kakaibang halo ng mga katangian, na nagbibigay dito ng natatanging pagkakakilanlan sa mundo. Hindi ito basta isang koleksyon ng mga bansa, ito ay isang mosaic ng mga kultura, heograpiya, at kasaysayan, na nagsasama-sama upang lumikha, ng isang tunay na natatanging lugar. Sa kabila ng pagkakaiba-iba nito, ang Timog Silangang Asya ay nagkakaisa, sa pagnanais para sa pag-unlad at pagkakaisa. Kaya nabuo ang Association of Southeast Asian Nations, o ASEAN. Ang ASEAN, ay isang samahan ng 10 bansa sa Timog Silangang Asya, na nagtutulungan para sa kapayapaan, kaunlaran, at katatagan sa rehiyon. Kasama sa mga miyembro nito ang Indonesia, Malaysia, Pilipinas, Singapore, Thailand, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, at Cambodia. Ang pangunahing layunin ng ASEAN, ay magtulungan ang mga bansang kasapi, para umunlad ang ekonomiya, mapanatili ang kapayapaan, at mapabuti ang buhay ng mga mamamayan, sa buong rehiyon. Ang ASEAN, bilang isang samahan, ay nagsisilbing pundasyon para sa kooperasyon, at pagtutulungan sa pagitan ng mga bansa. Ang rehiyon, ay patuloy na nagbabago at umuunlad, na naghahanap ng mga paraan, upang mapabuti ang buhay ng mga mamamayan nito, habang pinapanatili ang natatanging kultura at identidad. Sa madaling salita, ang pagiging natatangi ng Timog Silangang Asya, ay nakasalalay sa magkakaugnay na mga elemento ng kultura, heograpiya, at kasaysayan nito. Ito ay isang rehiyon, na mayaman sa pagkakaiba-iba, puno ng contradiction, at patuloy na nagbabago. Isang lugar na nag-aalok, ng isang walang katapusang pinagmumulan ng pag-aaral at pagkamangha. Ang ASEAN Community Vision 2025, isang pangarap para sa rehiyon. Ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN, ay isang samahan ng 10 bansa sa Timog Silangang Asya, na naglalayong isulong ang kapayapaan, katatagan, at kaunlaran sa rehiyon. Upang makamit ang ambisyosong layuning ito, inilunsad ang ASEAN Community Vision 2025, isang komprehensibong plano, na nagsisilbing gabay, sa pagbuo ng isang mas maunlad, mapayapa, at magkakaugnay na komunidad, sa loob ng dekada. Ang ASEAN Community Vision 2025, ay hindi basta isang dokumento, ito ay isang ambisyosong plano, na naglalayong bumuo ng isang mas maunlad, mapayapa, at magkakaugnay na Timog Silangang Asya. Para sa mga mamamayan ng rehiyon, ito ay isang pangarap para sa isang mas magandang kinabukasan, isang kinabukasan kung saan, mas madali ang pakikipagkalakalan, mas matibay ang ugnayan sa pagitan ng mga bansa, at mas maayos ang pagtugon sa mga hamon, na kinakaharap ng rehiyon. Ito ang gabay ng ASEAN, sa pagbuo ng isang komunidad na nagtutulungan, para sa ikauunlad ng lahat. Ang ASEAN Community Vision 2025, ay kabilang sa mga bumubuo sa ASEAN 2025, Forging Ahead Together document. Ang ASEAN 2025 document, ay kinalabasan ng isang taon na pagpaplano at matinding talakayan, at sumasalamin sa determinasyon ng mga member states, na sumulong sa susunod na yugto sa pag-unlad ng ASEAN. Ito ay isang forward-looking roadmap, na nagsasaad ng mga layunin at adhikain ng ASEAN, na maisakatuparan ang higit pang pagsasama-sama, integrasyon, at malakas na pagkakaisa, bilang isang komunidad.
Ang ASEAN ay nagtatrabaho patungo sa isang komunidad na politically cohesive, economically integrated, and socially responsible. Ang focus ng komunidad ng ASEAN, higit na diin sa mga mamamayan ng ASEAN at sa kanilang kagalingan. Palakasin ang kamalayan ng ASEAN at ang pananaw nito ng isang magkakaugnay na politika, pinagsama-samang ekonomiya at responsableng komunidad sa lipunan. Himukin ang lahat ng mga mamamayan ng ASEAN member states sa pamamagitan ng epektibo at makabagong mga platform upang isulong ang pangako at pagkakakilanlan sa mga patakaran ng ASEAN at mga interes sa rehiyon. Tiyakin ang mga pangunahing kalayaan, karapatang pantao at mas mabuting buhay para sa lahat ng mga mamamayan ng ASEAN. Palakasin ang kapasidad na harapin ang mga umiiral at umuusbong na mga hamon, habang pinapanatili ang sentralidad ng ASEAN. Isang panlabas na hitsura, at pandaigdigang manlalaro. Ipatupad ang ASEAN Agenda, habang hinahabol ang pambansang adhikain, na nag-aambag sa pagbuo ng komunidad ng ASEAN. At palakasin ang ASEAN Organs, at ang ASEAN Secretariat. Ang ASEAN Community Vision 2025, ay hindi lamang isang koleksyon ng mga layunin, ito ay isang malinaw na balangkas, na nakatuon sa tatlong pangunahing haligi, ang Political Security Community, ang Economic Community, at ang Socio-Cultural Community. Ang bawat haligi, ay may sariling hanay ng mga estratehiya at target, na naglalayon na mapabuti ang buhay ng mga mamamayan sa buong rehiyon. Ang tatlong pangunahing haligi, ng ASEAN Community Vision 2025. Ang tatlong haligi, ng ASEAN Community Vision 2025, at ang kanilang mga pangunahing adhikain. Political Security Community. Sa ilalim ng Political Security Community, ang ASEAN ay nagsusulong ng kapayapaan at seguridad, sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kooperasyon, sa paglaban sa terorismo, transnational crime, at iba pang mga banta sa rehiyon. Nilalayon din itong palakasin ang mga mekanismo, para sa mapayapang pag-aayos ng mga alitan, at pagtataguyod ng demokrasya, at paggalang sa karapatang pantao. Ang Political Security Community, ay may mga pangunahing adhikain, na naglalayong palakasin ang kooperasyon at pagkakaisa, sa mga bansang kasapi. Ito ay ang mga sumusunod. Pagpapalakas ng rehiyonal na kapayapaan at katatagan. Ang pangunahing adhikain ng Political Security Community, ay ang pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga tunggalian. Ang Political Security Community, ay nagsusulong ng mapayapang pag-aayos ng mga alitan, sa pamamagitan ng diplomasya at negosasyon. Pinapaunlad nito ang mga mekanismo, para sa maagang babala at pag-iwas sa mga krisis. Pagpapalakas ng kapasidad, sa pagpapanatili ng kalayaan. Sinusuportahan ng Political Security Community, ang pagsasanay at pagpapaunlad ng mga kakayahan ng mga puwersang pangkapayapaan, sa mga bansang kasapi. Paglaban sa terorismo, at transnational crime. Nagtutulungan ang mga bansang kasapi sa paglaban sa terorismo, human trafficking, at iba pang mga krimen, na tumatawid sa mga hangganan. Pagpapalakas ng kooperasyon at pagkakaisa. Ang Political Security Community ay nagsusulong ng mas malalim na kooperasyon at pagkakaisa sa mga bansang kasapi sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga institusyon. Pinapaunlad nito ang mga institusyon ng ASEAN, na may kinalaman sa political security, tulad ng ASEAN Regional Forum o ARF, at ang ASEAN Political Security Community Council o APSCC. Pagpapalitan ng impormasyon at karanasan. Nagbibigay daan ang Political Security Community, sa pagpapalitan ng impormasyon at karanasan, sa mga usaping political security sa mga bansang kasapi. Pagpapalakas ng mga ugnayan, sa pagitan ng mga bansa. Nagsusulong ang Political Security Community, ng mas malapit na ugnayan sa pagitan ng mga bansang kasapi, sa pamamagitan ng regular na pag-uusap at konsultasyon. Pagtataguyod ng demokrasya, at karapatang pantao. Bilang bahagi ng adhikain nitong makamit, ang isang matatag at maunlad na rehiyon, isinusulong din ng Political Security Community ang pagpapalaganap ng demokrasya, at rule of law. Sinusuportahan ng Political Security Community, ang pagpapalaganap ng demokrasya, paggalang sa karapatang pantao, at pagtataguyod ng rule of law, sa mga bansang kasapi. Pagpapalakas ng civil society. Kinikilala ng Political Security Community, ang mahalagang papel ng civil society, sa pagtataguyod ng kapayapaan at demokrasya.
Sa kabuuan, ang mga pangunahing adhikain ng Political Security Community ng ASEAN Community Vision 2025 ay nakatuon sa pagpapalakas ng rehiyonal na kapayapaan at katatagan, pagpapalakas ng kooperasyon at pagkakaisa, at pagtataguyod ng demokrasya at karapatang pantao. Ang paggamit ng mga adhikain na ito ay mahalaga sa pagtatayo ng isang matatag, maunlad, at mapayapa na rehiyon ng Timog Silangang Asya. Economic Community. Ang Economic Community naman, ay nakatuon sa pagpapalakas ng ekonomiya ng ASEAN, sa pamamagitan ng pagpapalawak ng kalakalan, pag-aakit ng pamumuhunan, at pagpapaunlad ng infrastruktura. Layunin nitong lumikha ng isang mas mapagkompetensyang rehiyon, na may malayang daloy ng mga kalakal, serbisyo, pamumuhunan, at mga tao. Ito ay naglalayong mapabuti ang antas ng pamumuhay ng mga mamamayan, sa pamamagitan ng paglikha ng mga oportunidad sa trabaho, at pag-angat sa kanilang ekonomikong kalagayan. Ang ASEAN Economic Community, ay may mga pangunahing adhikain, na naglalayong isulong ang pag-unlad ng ekonomiya sa rehiyon. Ito ay ang mga sumusunod. Paglikha ng isang integrated market, at production base. Ang pangunahing adhikain ng Economic Community, ay ang paglikha ng isang integrated market at production base, kung saan mayroong malayang daloy ng kalakal, serbisyo, pamumuhunan, at skilled labor. Ito ay nagsasangkot ng pagbawas ng mga taripa at non-tariff barriers. Ang ASEAN Economic Community, ay nagsusulong ng unti-unting pagbabawas ng mga taripa, at iba pang hadlang sa kalakalan, sa pagitan ng mga bansang kasapi. Pagpapadali ng pamumuhunan. Pinapadali ng ASEAN Economic Community ang pamumuhunan, sa pamamagitan ng pagpapasimple ng mga regulasyon, at pagbibigay ng pantay na oportunidad sa mga negosyante. Pagpapalakas ng competitiveness. Tinutulungan ng ASEAN Economic Community, ang mga negosyo sa rehiyon na maging mas kompetisyon sa pandaigdigang merkado. Pagpapaunlad ng infrastruktura. Isinusulong ng ASEAN Economic Community, ang pagpapaunlad ng infrastruktura, upang suportahan ang paglago ng ekonomiya. Pagpapaunlad ng human resources. Kinikilala ng ASEAN Economic Community, ang kahalagahan ng human capital, sa pag-unlad ng ekonomiya. Kaya naman, isa sa mga pangunahing adhikain nito ay ang pagpapaunlad ng skills and competencies. Nagsusulong ang ASEAN Economic Community, ng pagpapaunlad ng mga kasanayan at kakayahan ng mga manggagawa, upang maging handa sila sa mga pangangailangan ng modernong ekonomiya. Pagpapalakas ng labor mobility. Pinapadali ng ASEAN Economic Community, ang paglipat ng mga manggagawa sa loob ng rehiyon, upang mapunan ang mga kakulangan sa skilled worker. Pagsasama-sama ng ekonomiya. Ang ASEAN Economic Community, ay naglalayong isama-sama ang mga ekonomiya ng mga bansang kasapi, upang maging mas malakas, at mas mapagkompetensya sa pandaigdigang merkado. Ito ay nagsasangkot ng pagpapalakas ng regional economic cooperation. Nagsusulong ang ASEAN Economic Community, ng mas malalim na kooperasyon sa ekonomiya, sa pagitan ng mga bansang kasapi. Paglikha ng isang sustainable, and inclusive economic growth. Tinitiyak ng ASEAN Economic Community, na ang paglago ng ekonomiya ay sustainable at inclusive, na nangangahulugang, nakikinabang dito ang lahat ng sektor ng lipunan. Sa kabuuan, ang mga pangunahing adhikain ng ASEAN Economic Community ng ASEAN Community Vision 2025, ay nakatuon sa paglikha ng isang integrated at kompetisyon na ekonomiya, na nagbibigay ng oportunidad sa lahat ng mamamayan ng ASEAN. Ang paggamit ng mga adhikain na ito, ay mahalaga sa pagtatayo ng isang matatag, maunlad, at mapayapa na rehiyon ng Timog Silangang Asya. Socio-cultural community, isang inklusibong komunidad, na nakatuon sa mga tao, nakasentro sa mga tao, at nagtataguyod ng mataas na kalidad ng buhay, at pantay na pag-akses sa pagkakataon para sa lahat, at umaakit sa mga kaugnay na stakeholder, sa mga proseso ng ASEAN. Ito ay naglalayong palakasin ang ugnayan, sa pagitan ng mga mamamayan ng ASEAN, sa pamamagitan ng pagsusulong ng pagkakaunawaan sa kultura, edukasyon, at turismo. Nilalayo nitong bumuo ng isang mas malakas na pakiramdam ng pagkakaisa, at pagkakakilanlan sa rehiyon. Ang socio-cultural community, ay may mga pangunahing adhikain, na nakatuon sa pagpapaunlad ng isang mas malakas na pakiramdam ng komunidad, paggalang sa pagkakaiba-iba, at pagbabahagi ng mga oportunidad, gaya ng pagpapalakas ng pakiramdam ng komunidad.
Ang socio-cultural community ay naglalayong palakasin ang pakiramdam ng pagkakaisa at pagiging kabilang sa mga mamamayan ng ASEAN sa pamamagitan ng pagsulong ng pag-unawa at pagpapahalaga sa kultura. Ang pagtataguyod ng intercultural dialogue at exchange ay susi sa pagbuo ng isang mas malakas na pakiramdam ng komunidad. Ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga tradisyon, sining, at kaugalian ng iba't ibang bansa sa ASEAN. Pagpapalakas ng people-to-people contact. Ang pagpapalakas ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga mamamayan ng ASEAN sa pamamagitan ng mga programa sa edukasyon, kultura, at turismo ay mahalaga sa pagbuo ng isang mas malapit na relasyon. Pagsusulong ng ASEAN Identity. Ang pagbuo ng isang mas malakas na ASEAN Identity ay makakatulong sa pagpapalakas ng pakiramdam ng pagkakaisa at pagiging kabilang sa mga mamamayan ng rehiyon. Paggalang sa pagkakaiba-iba. Kinikilala ng socio-cultural community ang kahalagahan ng pagkakaiba-iba ng kultura at relihiyon sa rehiyon. Ang paggalang sa mga pagkakaiba-iba ay isinusulong sa pamamagitan ng pagtataguyod ng pagpaparaya at pag-unawa. Ang pagtuturo ng pagpaparaya at pag-unawa sa mga pagkakaiba-iba ay mahalaga sa pagbuo ng isang mapayapa at maayos na lipunan. Pagprotekta sa mga karapatan ng mga minorya. Ang pagprotekta sa mga karapatan ng mga minorya ay mahalaga sa pagtiyak na lahat ng mamamayan ay may pantay na oportunidad. Pagsusulong ng inclusive development. Ang pagtiyak na lahat ng sektor ng lipunan ay nakikinabang sa pag-unlad ng rehiyon ay mahalaga sa pagbuo ng isang mas makatarungan at pantay na lipunan. Pagbabahagi ng oportunidad. Ang socio-cultural community ay naglalayong tiyakin na ang mga benepisyo ng integrasyon ng ASEAN ay maabot ng lahat ng mamamayan sa rehiyon. Ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng edukasyon. Ang pagpapaunlad ng edukasyon ay mahalaga sa paghahanda ng mga mamamayan para sa mga oportunidad sa trabaho at pag-unlad. Pagpapalakas ng kalusugan. Ang pagpapaunlad ng kalusugan ay mahalaga sa pagtiyak na ang lahat ng mamamayan ay may akses sa mga serbisyong pangkalusugan. Pagpapalakas ng social protection. Ang pagpapalakas ng social protection ay mahalaga sa pagtiyak na ang lahat ng mamamayan ay may akses sa mga serbisyong panlipunan. Sa kabuuan, ang mga pangunahing adhikain ng socio-cultural community ng ASEAN Community Vision 2025 ay nakatuon sa pagpapalakas ng ugnayan at pagkakaisa sa mga mamamayan ng rehiyon. Ang paggamit ng mga adhikain na ito ay mahalaga sa pagtatayo ng isang matatag, maunlad, at mapayapa na rehiyon ng Timog Silangang Asya. Ang pagkakaisa at paggalang sa pagkakaiba-iba ay susi sa paggamit ng isang tunay na ASEAN community. Ang tatlong haligi ng ASEAN Community Vision 2025 ay magkakaugnay at nagtutulungan upang makamit ang pangkalahatang layunin ng ASEAN. Ang pagsulong ng iba pa, at ng tagumpay ng bawat isa, ay mahalaga sa pagkamit ng isang mas maunlad, mapayapa, at pinag-isang Timog Silangang Asya. Mga hamon at sagabal sa ASEAN Community Vision 2025. Ang ASEAN Community Vision 2025 ay isang ambisyosong plano na naglalayong lumikha ng isang mas pinag-isa, maunlad, at mapayapa na rehiyon sa Timog Silangang Asya. Ngunit sa kabila ng mga positibong hakbang, maraming hamon at sagabal ang kailangan pang malampasan upang makamit ang nasabing bisyon. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga hamon at sagabal sa paggamit ng ASEAN Community Vision 2025. Politikal na pagkakaiba, at tensyon. Ang iba't ibang sistema ng pamahalaan at ideolohiya sa mga bansang kasapi ng ASEAN ay nagdudulot ng mga pagkakaiba sa pananaw at interes. Ang mga territorial disputes, gaya ng sa South China Sea, ay patuloy na nagiging pinagmumulan ng tensyon at nagpapahirap sa pagbuo ng isang tunay na pinag-isang komunidad. Ang kakulangan ng malakas na mekanismo para sa pagresolba ng mga hidwaan ay isa ring malaking hamon. Pagkakaiba sa antas ng pag-unlad. Malaki ang pagkakaiba ng antas ng pag-unlad sa mga bansang kasapi ng ASEAN. Ang mga bansang may mas mataas na antas ng ekonomiya ay may posibilidad na magkaroon ng mas malaking impluwensya sa mga desisyon ng ASEAN na maaaring magdulot ng hindi pantay na pagbabahagi ng mga benepisyo ng integrasyon. Ang pag-angat ng mga bansang may mababang antas ng ekonomiya ay nangangailangan ng malaking pamumuhunan at suporta mula sa mga mas maunlad na bansa.
Kakulangan sa infrastruktura. Ang kakulangan ng maayos at modernong infrastruktura, gaya ng mga kalsada, riles, at port, ay nagpapahirap sa kalakalan at paggalaw ng mga tao at produkto sa loob ng rehiyon. Ang pagpapaunlad ng infrastruktura ay nangangailangan ng malaking halaga ng pondo at koordinasyon sa pagitan ng mga bansang kasapi. Pagkakaiba sa kultura at wika. Ang pagkakaiba-iba ng kultura at wika sa mga bansang kasapi ay nagdudulot ng mga hadlang sa komunikasyon at pag-unawa. Ang pagbuo ng isang komunidad na nagpapahalaga sa pagkakaiba-iba at nagtataguyod ng pagkakaisa ay nangangailangan ng pagsisikap sa pagpapalaganap ng intercultural understanding at paggamit ng karaniwang wika sa mga opisyal na okasyon. Paglaban sa terorismo at transnational crime. Ang paglaban sa terorismo at transnational crime, gaya ng human trafficking at drug smuggling, ay isa ring malaking hamon sa ASEAN. Ang mga krimen na ito ay lumalagpas sa mga hangganan ng mga bansa, kaya't nangangailangan ng kooperasyon at koordinasyon sa pagitan ng mga awtoridad ng mga bansang kasapi. Ang paggamit ng ASEAN Community Vision 2025 ay isang mahabang proseso na nangangailangan ng patuloy na pagsisikap at kooperasyon mula sa lahat ng mga bansang kasapi. Ang paglutas sa mga hamon at sagabal na nabanggit ay mahalaga upang makamit ang isang mas pinag-isa, maunlad, at mapayapa na rehiyon sa Timog Silangang Asya. Ang pagpapalakas ng mga institusyon ng ASEAN, ang pagpapabuti ng komunikasyon at koordinasyon sa pagitan ng mga bansa, at ang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga mamamayan, ay susi sa tagumpay ng nasabing bisyon. Mga oportunidad ng ASEAN Community Vision 2025, 100, tungo sa pag-unlad. Ang ASEAN Community Vision 2025 ay naglalayong lumikha ng isang mas maunlad, mapayapa, at pinag-isang Timog Silangang Asya. Habang may mga hamon na kinakaharap, ang bisyon na ito ay nagbubukas din ng maraming oportunidad para sa pag-unlad sa iba't ibang larangan. Ekonomikong pag-unlad, mas malayang kalakalan. Ang pagpapalaya sa kalakalan sa loob ng ASEAN ay magbubukas ng mas malawak na merkado para sa mga produkto at serbisyo ng mga bansang kasapi. Ito ay magpapalakas ng kompetisyon at magpapasigla sa paglago ng ekonomiya. Pagdagsa ng pamumuhunan. Ang paglikha ng isang mas matatag at predictable na kapaligiran sa pamumuhunan ay makakaakit ng mas maraming dayuhang pamumuhunan na magdudulot ng paglikha ng mga trabaho at pag-unlad ng infrastruktura. Paglago ng digital economy. Ang pagsulong ng digital economy ay magbibigay ng mga bagong oportunidad para sa negosyo, trabaho, at pagbabago. Ang pag-access sa teknolohiya at ang pag-unlad ng digital infrastructure ay magpapalakas ng competitiveness ng ASEAN sa global market. Pagpapaunlad ng tao, pagpapabuti ng edukasyon. Ang pagpapalakas ng kooperasyon sa larangan ng edukasyon ay magpapabuti sa kalidad ng edukasyon at maghahanda sa mga mamamayan para sa mga oportunidad sa trabaho sa isang globalized na mundo. Pag-angat sa kalusugan. Ang pagpapabuti ng akses sa kalusugan ay magpapahaba ng buhay at magpapabuti sa kalidad ng buhay ng mga mamamayan. Ang kooperasyon sa larangan ng kalusugan ay magpapahintulot sa pagbabahagi ng mga best practices at pag-unlad ng mga programa sa kalusugan. Pagpapalakas ng kultura. Ang pagpapalakas ng ugnayan sa kultura ay magpapataas ng pagkakaunawaan at pagkakaisa sa pagitan ng mga mamamayan ng ASEAN. Ang pagbabahagi ng kultura ay nagpapayaman sa karanasan ng bawat isa at magpapalakas ng pakiramdam ng pagiging isang komunidad. Seguridad at katatagan. Pagpapalakas ng kooperasyon sa seguridad. Ang pagpapalakas ng kooperasyon sa larangan ng seguridad ay magpapababa ng panganib ng mga hidwaan at magpapabuti sa kaligtasan ng mga mamamayan. Ang pagbabahagi ng impormasyon at ang pagtutulungan sa paglaban sa terorismo at transnational crime ay mahalaga para sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan. Pagpapalakas ng good governance. Ang pagsusulong ng good governance ay magpapabuti sa transparency, accountability, at rule of law. Ito ay magpapalakas ng tiwala ng mga mamamayan sa pamahalaan at magpapadali sa pag-unlad ng ekonomiya. Pagprotekta sa kapaligiran. Ang kooperasyon sa pagprotekta sa kapaligiran ay magpapababa ng panganib ng mga sakuna at magpapabuti sa kalidad ng buhay ng mga mamamayan. Ang pagsulong ng sustainable development ay magtitiyak ng isang mas maunlad na kinabukasan para sa rehiyon.
Ang ASEAN Community Vision 2025 ay nagbubukas ng maraming oportunidad para sa pag-unlad sa iba't ibang larangan. Ang pagkamit ng mga oportunidad na ito ay nangangailangan ng patuloy na pagsisikap at kooperasyon mula sa lahat ng mga bansang kasapi. Ang pagpapabuti ng komunikasyon, ang pagpapalakas ng mga institusyon, at ang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga mamamayan ay susi sa tagumpay ng nasabing bisyon. Sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagkakaisa, ang ASEAN ay maaaring makamit ang isang mas maunlad, mapayapa, at pinag-isang kinabukasan. Ang papel ng Pilipinas sa ASEAN Community Vision 2025 at ang pakinabang nito sa mga Pilipino. Ang Pilipinas, bilang isang aktibong kasapi ng ASEAN, ay may mahalagang papel sa pagkamit ng ASEAN Community Vision 2025. Ang aktibong pakikilahok nito ay hindi lamang nagpapalakas sa rehiyonal na integrasyon, kundi nagdudulot din ng konkretong pakinabang sa mga Pilipino. Ang papel ng Pilipinas sa ASEAN Community Vision 2025. Pagsusulong ng rehiyonal na kooperasyon. Ang Pilipinas ay aktibong nakikilahok sa mga pagpupulong at inisyatibo ng ASEAN na nagsusulong ng kooperasyon sa iba't ibang larangan gaya ng ekonomiya, seguridad, at kultura. Ang pagiging isang mapagkakatiwalaang kasosyo ay mahalaga sa pagbuo ng isang matatag at maunlad na rehiyon. Pagtataguyod ng kapayapaan at katatagan. Ang Pilipinas ay naglalaro ng isang mahalagang papel sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon, lalo na sa pagresolba ng mga alitan at paglaban sa terorismo. Ang pagiging isang tagapagtaguyod ng dialog at kooperasyon ay nagpapalakas sa seguridad ng buong rehiyon. Pagpapalakas ng ekonomikong integrasyon. Ang Pilipinas ay aktibong nakikilahok sa pagpapalaya sa kalakalan at pamumuhunan sa loob ng ASEAN. Ang pagbabahagi ng mga oportunidad sa negosyo at ang pag-akit ng dayuhang pamumuhunan ay nagpapalakas sa ekonomiya ng bansa. Pagsusulong ng socio-cultural cooperation. Ang Pilipinas ay nag-aambag sa pagpapalakas ng socio-cultural cooperation sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kultura at pagsusulong ng intercultural understanding. Ang pagpapalitan ng mga ideya at karanasan ay nagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng mga mamamayan ng ASEAN. Ang pakinabang ng ASEAN Community Vision 2025 sa mga Pilipino. Mas maraming oportunidad sa trabaho. Ang mas malayang kalakalan at pamumuhunan ay lumilikha ng mas maraming oportunidad sa trabaho para sa mga Pilipino, kapwa sa loob at labas ng bansa. Ang pag-unlad ng digital economy ay nagbubukas din ng mga bagong oportunidad para sa mga skilled workers. Mas mababang presyo ng mga bilihin. Ang mas malayang kalakalan ay nagpapababa sa presyo ng mga bilihin sa pamamagitan ng pagdaragdag ng kompetisyon at pagpapalawak ng supply. Mas mataas na kalidad ng buhay. Ang pagpapabuti ng edukasyon, kalusugan, at infrastruktura ay nagpapaangat sa kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Ang pag-unlad ng mga programa sa kalusugan at edukasyon ay nagbibigay ng akses sa mas mahusay na serbisyo. Mas malakas na seguridad. Ang pagpapalakas ng seguridad ay nagpapabuti sa kaligtasan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng paglaban sa terorismo at transnational crime. Pagpapalakas ng pambansang identidad. Ang aktibong pakikilahok sa ASEAN ay nagpapalakas ng pambansang identidad at nagbibigay ng pagkakataon sa mga Pilipino na makipag-ugnayan sa iba pang mga kultura sa rehiyon. Ang aktibong pakikilahok ng Pilipinas sa ASEAN Community Vision 2025 ay nagdudulot ng malaking pakinabang sa mga Pilipino. Ang pagpapalakas ng rehiyonal na integrasyon ay nagbubukas ng mga oportunidad para sa ekonomikong pag-unlad, pagpapaunlad ng tao, at pagpapabuti ng seguridad. Ang patuloy na pagsuporta at aktibong pakikilahok ng Pilipinas sa ASEAN ay mahalaga upang makamit ang isang mas maunlad, mapayapa, at pinag-isang Timog Silangang Asya. Ang ASEAN Community Vision 2025, bagamat may mga hamon na kinakaharap, ay nagsisilbing isang mahalagang hakbang tungo sa paglikha ng isang mas maunlad, mapayapa, at pinag-isang Timog Silangang Asya. Hindi ito isang destinasyon, kundi isang patuloy na paglalakbay, na nangangailangan ng patuloy na pagsisikap, kooperasyon, at adaptasyon, mula sa lahat ng mga bansang kasapi. Ang pagkamit ng mga layunin ng ASEAN Community Vision 2025, ay nangangailangan ng isang holistic at integrated approach.
Hindi sapat ang pagtuon sa ekonomikong pag-unlad lamang, kailangan din ang pagpapaunlad ng tao, pagpapalakas ng seguridad, at pagprotekta sa kapaligiran. Ang pagkakaisa, kooperasyon, at pagbabahagi ng mga responsibilidad, ay susi sa tagumpay ng nasabing bisyon. Ang paglutas sa mga umiiral na hamon, gaya ng mga alitan sa teritoryo, hindi pantay na pag-unlad, at kakulangan sa infrastruktura, ay mahalaga, upang makamit ang isang tunay na pinag-isang komunidad. Ang pagpapalakas ng mga institusyon ng ASEAN, ang pagpapabuti ng komunikasyon at koordinasyon, sa pagitan ng mga bansa, at ang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga mamamayan, ay mahalaga upang matiyak ang tagumpay ng ASEAN Community Vision 2025. Ang pag-adapt sa mga pagbabago sa global na tanawin, ang pagtutok sa sustainable development, at ang pagpapalakas ng rehiyonal na kooperasyon, ay magiging susi sa pagkamit ng isang mas maliwanag na kinabukasan, para sa rehiyon. Ang ASEAN Community Vision 2025, ay hindi lamang isang dokumento, ito ay isang pangako sa isang mas magandang kinabukasan, para sa mga mamamayan ng Timog Silangang Asya. Ito ay isang landas, tungo sa isang rehiyon, na mas mapayapa, maunlad, at pinag-isang komunidad. Habang patuloy ang paglalakbay, tungo sa pagkamit ng mga layunin nito, ang pagkakaisa, kooperasyon, at determinasyon ng mga bansang kasapi, ang magiging susi sa tagumpay. Ang hinaharap ng ASEAN, ay nakasalalay sa ating kolektibong pagsisikap, upang gawing katotohanan ang pangitain na ito. Ang paglalakbay ay mahaba, at may mga hamon, ngunit ang gantimpala, isang mas maunlad at mapayapa na rehiyon, ay higit na sulit. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.